Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang maiwasan ng pagtatalo na kung minsan ay nauuwi sa away at samaan ng loob? Alam mo bang may mga paraan na pwedeng gamitin para maiwasan ang pagtatalo o argumento? Good news, mamaya pag-uusapan natin. Ano-ano ang mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo? Sa ating episode na Relationship Magic Words. Pag-uusapan din natin ang Healthy Life, Healthy Home series mula kay Chris Alizaga. At para sa usapang real, abangan ng panayam ni Lucy Cruz Valdez with Marie Chris Vermont. Pero bago ang lahat ng yan, muli po patuloy kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa programang Tulong Ko Pa Sa Global. At syempre, shout out lang kay Tito Gimo, Tita Terry Moreno, and of course, my loving mom, Lina Heronca. Hello po sa inyo. Okay, simulan na po natin ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one quote can change your life. Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw ito ay hatid sa inyo ng Philippine Airlines, the heart of the Filipino. At syempre, ang ating quote for today ay, there are many sides in the story. Your side, their side, and the truth. Alam niyo po, napakaganda pong paniniwala po ito at patuloy dapat nating unawain to dahil makakatulong po ito makaiwas na tayo maghusga sa ibang tao at makaiwas ng napakaraming komplikasyon sa ating buhay. Kaya pakinggan niyo ito mabuti. Sa Tagalog, sabi natin, maraming anggulo ang katotohanan. Yung anggulo mo, yung anggulo ng iba, at ang katotohanan. Minsan, anggulo. Totoo po, pag hindi niyo po ito pinaniwalaan at hindi niyo po ito ininawa, promise po, maraming magulo at gugulo sa buhay niyo. Pero pag ito ininawa niyo at in-apply niyo sa buhay niyo, yung mga anggulo ng buhay niyo, maayos po at hindi na gugulo. Correct. Kapag may nadinig kang kwento, huwag ka munang maniwala ng todo o gumawa ng desisyon patungkol doon, di ba? Dahil isang anggulo pa lang ang nadidinig mo. Tandaan mo, isa pa lang yan na pag-usapan natin, at least there are three angles o anggulo. Anggulo niya, anggulo nyo, at anggulo mo. Ay, hindi. Anggulo ng isang tao, may isa pang anggulo. Ito pa problema niya. Kung minsan may 3, 4 na tao doon sa sitwasyon na yun. So, 4 na anggulo yun. At ang pinaka-importanting maunawaan nyo, yung katotohanang anggulo. So, dahil doon po tayo gagawa ng desisyon sa problemang ating nandoon. Correct. May mga pagkakataon na may mga kwentong hindi kompleto. Dahil nakakalimutan itong ikwento. O kung minsan sinadya, no, na hindi na ikwento para hindi mapiligro. Totoo po yan. Diba? Pag kayo po may sitwasyong pinaroroonan at nagtanong kayo, totoo naman pag kinukwento niya, hindi naman po siya nagsisinungaling. Kaya lang po kaminsan, mayroon siyang nakalimutang sabihin, pero hindi niya sinasadya. Kaya kuminsan, dahil nakalimutan niya, kulang ang impormasyon mo, kuminsan namamali ang iyong desisyon dahil nakabase ang impormasyon mo dun sa impormasyon na binigay niya. Kaya nga, wrong information will lead to wrong conclusion. Totoo yun. Ito po yung mga pagkakataong nakalimutan. Ang matindi po masakit ganito. May mga tao, sinasadyang hindi pa alam sa'yo para hindi mo malaman ang katotohanan. Mayroon pong ganyan sitwasyon. Dinilip o inumit yung information na yon. Kaya dapat kang maniwala that there are many sides in a story. Your side, their side, and the truth. Para alamin mo muna, mas maganda alamin mo muna ang lahat ng anggulo bago ka gumawa ng desisyon para ang buhay mo ay hindi gumulo. Ito po, ang ganda po ng, napaka-effective po nitong quotation na to. There are so many angles in every situation. So, every time may madilig ka, hindi ka agad mag-jump into conclusion. Yan ba nangyari? Okay. So, take that information, salagay mo sa isip mo. Pero hindi pa yung sigurado niya ng katotohanan. Magtanong ka ba sa ibang taong nandun? Pag yung dalawang kwento nagkapareho, malaki posibilidad yan yung katotohanan. Pero ito magulo. Pag yung kwento nila hindi magkapareho, may problema yan. Kaya po napaka-importante, bawat impormasyon matatanggap natin, isipin natin, there's so many angles to every situation. Kaya pala sa courtroom o sa
husgado, Korte, di ba, oh. sa korte, tinitingnan yung angulo ng isa, nung angulo ng isa, at saka magde-decide yung korte. Saka po yung mga Diba? magugulo. May magugulo pa po dyan. At sino po yung magugulo? Ito yung mga sinungaling po talaga. Ginagawa po nilang paraan manggulo para hindi malaman yung tunay na ang gulo para hindi ka makapag-desisyon ng tama. Kaya siguraduhin nyo po na paniwalaan that there are many sides in a story. Huwag ka agad jump into conclusion. Tignan mo yung mga sides and angles ng kwento. Yung side mo, yung side nila, o yung katotohanan. Until makuha mo yung katotohanan. Yes. Lalo-lalo na kung balak mo ikwento sa iba. Kasi kailangan malaman mo muna yung katotohanan bago mo maikwento sa iba. Or lalo-lalo na kailangan kang gumawa ng desisyon patungkol sa sitwasyon. Dapat malaman mo yung tunay na sitwasyon. Kasi po, pag kinuha mo lang yung anggulo ng isa, sigurado po magkakagulo kayo dahil meron kang dedesisyonang makakasira ng buhay na iba. Ang ganda na sinabi mo kanina bago mo ipasa sa iba ay delikado. Ikaw pa lang naguguluhan ka na, ipinasa mo pa, di lalong gugulo. At syempre, kapag inaral mo at pinaniwalaan mo na maraming sides ng kwento, your side, their side, and the truth, siguradong gaganda ang buhay ninyo at ng mga mahal ninyo sa buhay. Tandaan niyo po ito, ako po isang bagay na dinidisiplina ko po sarili ko. Pag may nadinig ako, I don't just take it as the truth, at isang anggulo lang yun. Pinipilit ko pong kumausap ng iba pang tao na involved sa sitwasyon para makuha ko yung tunay na kwento. Sana gawin niyo rin po yan. Lalo-lalo na, sabi mo mga nadinig mo, ikukwento mo sa iba. So, ang nangyayari, yung magulo o yung mali, ikukwento mo sa iba, sila mag-jump into conclusion na rin, magkakagulo po talaga tayo. Yes. Nako, sana paniwalaan ninyo ha. There are many sides in a story. Your side, their side, and the truth. Bago tayo mag-break, tunghayan naman natin ang segment na Healthy Home, Healthy Life mula sa Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California, mula kay Chris Alizaga. Chris? Alam mo bang yung pakiramdam na kumpleto ka naman sa tulog, pero pagising mo, pagod ka pa rin? Yung bang parang hindi nawala ang bigat sa katawan mo, nakatulog ka naman. Di ba sa panahon ngayon, lagi tayong exposed sa stress, gadget, at kung ano-ano pa. Tandaan mo, kahit nasa bahay ka, iwalay pa rin ang katawan mo sa natural energy ng lupa. And this is where grounding comes in. Grounding is simply the act of recognition our body to natural electrical energy of the earth. Kapag nakatapak ka sa lupa, buhangin o damo, that's grounding. Ayon sa pag-aaral, grounding can help reduce inflammation, improve sleep, calm the nervous system, at pababain ang stress hormones. But let's be real, hindi naman tayo pwedeng maglakad-lakad sa damuhan araw-araw, lalo na sa sila. That's why I love the idea of bringing grounding inside our homes, especially when we spend 1/3 of our lives that's in our bed. This is where Carico Grounding Mattress comes in. Habang natutulog ka, your body is gently reconnected to Earth's energy. Natural, safe, and effortless. Hindi mo na kailangan mag-adjust ng lifestyle. Just sleep. Tulog ka lang and let your body recover naturally. Imagine, gigising ka ng refresh, mas kalmado ang isip, at mas ready harapin ang araw. Because true wellness starts when we sleep right and when our body is grounded. Ako po, si Chris Alizaga, handang tumulong para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. Bago tayo mag-break, kung naghahanap po kayo ng immigration lawyer na tutugon sa mga problemang kinaroroonan nyo patungkol po sa immigration, tawagan nyo lang po si Ed Alan Lindain. Okay, makakatulong po siya po para masolusyonan ang inyong problema. Tawagan ng numero 747-214-7477. And for consultation, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. For your immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan ng numero 818-639-0209 o mag-email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibili. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo.
gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy na mas gumanda ang buhay nyo, patuloy din kami magbibigay ng mga tips na pwede nyong gamitin tungo sa mas magandang buhay. At syempre, ang tulong pampaganda ng buhay segment natin ay hatid sa inyo ng Pretty Looks. Kapamilya, naalala mo pa ba ang original voice behind the song Narito Ako? Siya si Maricris Vermont. Dumaan siya sa isang different kind of love stories. Nag-asawa, naghiwalay, nasangkot sa isang extramarital relationship. Ngunit pinili niyang bumalik sa kanyang asawa. Bakit siya bumalik? Anong nagbago? Tunghayan yan sa Usapang Real with Luchi Cruz Valdez. Luchi! Narito ako. Narito ako. Narito ako, umiibig. Pamilyar ba sa inyo ang kantang ito? Siguro ang narinig nyo yung version ni Regine Velasquez o di kaya si Angeline Quinto. At si Sarah Geronimo, kinanta rin ito ha. Pero alam nyo ba kung sinong OG ng Narito Ako? Si Maricris Vermont. Kakaiba rin ang love relationships nito ha. Nag-asawa, iniwan ng asawa, nagkaroon ng extramarital affair, bumalik sa asawa, at nagkaroon pa ng second batch ng mga anak. Bakit siya bumalik? Sabi niya, she met the greatest love of all. Hindi ako sanay eh, nahihiya ako. For the Lord, ma'am. Sa'yo. For the Lord. For the Lord. For the Lord. Great is thy faithfulness. Ayan! Great is thy faithfulness. O God, my Father. There is no shadow of thou changes not. Tama. Taas-taas naman. Paano ka na-attract sa isang relasyon na, sabihin na natin, mali? Did that bother you that you were breaking someone's heart? Yeah, it also bothered me naman. Nung narinig ko yung storya mo, sabi ko, I just had to do you. Okay. I'm glad Okay, because so tell me, because we start with showbiz. Kaya nga inumpisan ko with a question on how long you were there. Kasi yung influence ba ng showbiz nun, may asawa ka na nun, may anak ka na nun, right? When you were in showbiz. Paano ka na-attract sa isang relasyon na, sabihin na natin, mali? baliktad eh, Luch. You see, Luchi, I was married, and then my husband and I we always argue. I left the family. That's when I started showbiz. Hindi yung I was, yeah. I see. So, teka, so parang ikaw yung umalis. Ako, Bakit? intrimitida. Well, ano ko eh, parang I like to fight all the time. Ayaw mo, diwag, akong gagawa. Parang ganon. Pero may tatlong anak ka na nun. Tatlong anak na, I took care of them. And my husband says, sa akin yung mga anak. Sabi ko, hindi, sa akin. So we went to court. So Proudly you talk. were still in touch with each other? We would, because Oo. I'd say, yung bayad sa school, yung baon nila. So siya pa rin yung Siya pa rin, provider. yeah, yeah. Oo. Very good provider, my husband. But then, How did you meet naman, Rod? he was at the Hyatt. That's where I was singing. Food and beverage manager siya. I see. Yeah. I don't know if that was love, but my eyes were only for him. He treated me well. My family loved him. Really? He's a chef eh. Cordon bleu yan eh. He's a chef. He would cook breakfast for me, my family. Every Sunday, dito kakain lahat. He would spend for Teka, that. was he married himself? He was married. Also? He was married. eh. So, ano to, boyfriend lang or did you live together? We What- lived together here. You really I had did? this maid. Did you have children?
The two of you? With my wala. See how God protected me. No children. Nothing. But you did not plan on that. If you had had children, that's okay with We you? did not plan on it. It would have been okay with me. It Oo. would have Kasi as far as you were concerned, family na kayo. family na kami. And my he would take my children to school. Talaga? Yeah, kasi pag F&B ka ang schedule mo, pwede mong palitan eh. Oo. Hindi, pero parang yung family life Masaya niyo, kami. talagang... Masaya kami. We'd go to movies together. He'd tell them stories. He plays with my two boys. Meron sila mga car na contest sa kotse. Oo. It was a good relationship. Hindi na ako binubugbog. He did not Oo. ask money from me and all. Basta we shared whatever we wanted to share. It was your perfect marriage, It was a quote-unquote. perfect marriage. Okay. So, in the meantime, what was Jerry doing? Working with And Ayala. He was with Ayala. Did he know that you Of were course already... he knew. Of course Jerry knew because everything would come out in the papers. And They put me in magazines. hindi siya nagagalit, hindi siya Nagagalit nagpaparinig. siya, but what or- can he do? Matigas ang ulo ko. Ayaw mo talaga na bumalik? Ayoko talaga because I had no freedom. Couldn't even cut my hair. I could not even exercise. Kailangan mataba ako. Stricto He siya. likes mga plump. Talaga? Yun, oo. How did you come to the realization that there was something wrong Through my with this friend. perfect Through my life? friend, Jeannie Marte. She invited me to go listen to Brother Jerry Holloway at the Intercon. She invited me pala because her brother-in-law was gonna give a testimony. He fell off the motorbike and he said the angel caught him. I said, what a fake story. I was doing that. She said, Chris, keep quiet, just listen. Sabi niya, inimbita mo kasi ako dito. Bakit para makinig? And then she says, okay, tapos na. Can you come back on Sunday? No way. I gave you a chance today. Why will I go back on... You gave me a chance today, sabi niya. You give yourself a chance on Sunday. Wala, Sabado, I was telling Rod, sabi ko, Rod, you know, Jeannie's inviting us again on Sunday. Me again on Sunday, sabi niya. What do you think? Okay, let's go. Si Rod? Punta kami sa Intercon. So, and then, towards the end, you know, always ang ending, 11:45, I looked at my watch and then Brother Jerry says, all those who are being called by the Lord, you can just come and then, parang he was challenging all of us to come forward. So I said, and then I know, I sit down. Oh, then the devils, I know now it's the devil, Lucci, don't laugh. Huwag ka, kilala ka dyan, huwag kang gumanyan. Para kang pakita kang tao, paiyak-iyak ka, lahat ng tao nakatingin sa'yo, gusto mo ba yan? And then I said, I looked. Walang nakatingin, I stood up. I went forward, and then I just started to weep. I was weeping. And then the Lord reminded me, I was laughing at Bert Lotilla. What do you He mean? reminded me that you were laughing at this man na Pinagtatawanan mo, oo. umiiyak ng ganyan, tapos ikaw ngayon umiiyak. And then I said, Lord, I give you my heart. Teka, just at that moment, yun lang? Yun Ayaw mo nga magpunta sana doon, service na yun, and Yeah, yet, but you know, when the Lord calls you, He will call you. Hindi ka na pwedeng maghindi. hindi pa pumasok sa Wala. isip nyo na, teka lang, hindi kayo kasal ha? Tsaka Bible may study. iniwan kayong mga spouse. It was the Bible study that caught us. The Word of God spoke to me. It's really living and active. It's sharper than a double-edged sword. What were you feeling? Parang I felt guilty? Is that not the word? guilty. I felt I was convicted by the Holy Spirit. So, kinonvict ka ng Holy Spirit. Pero, paano si Rod? That's why I came back home. I went to my room. I locked my door. Kakatok yan eh. Wala na. The whole time I was crying hanggang umaga. Because I didn't want to separate. Because I loved my life. I was popular. I was making money. I was traveling with the first couple. I would sing in Malacanang the whole time with my friends and all. I was a very proud person. All I thought about was I, me, mine. I am happy. Yun lang. After that meeting, ayoko na. So, parang biglang ayaw Bigla. mo na si Rod? Ayoko na. Ayaw mo yung relationship? Ayoko o na. Ayaw mo Ayoko si na. Rod? Parang I loathe my life. I don't like it. Nadidiri ako. Pero, hindi ka galit sa kanya? Parang nagalit na ako eh. But it was my fault naman. It takes two to tango, di ba? It takes two. I know. But how did you deal with that knowing Well, that I had to tell he him. did I said- not do He anything? was crying. He was crying.
And then, because I was singing for Pal, I had tickets. Okay, I gave him. I said, Rod, if you want, you go back to the States. Green card holder siya. He did. He did go back. Gosh, kumbaga, pinaalis mo siya. Pinaalis ko talaga siya. This is my house. I had this built eh. Paano mo in-explain? I didn't have to explain because, you know, we were together hearing the Word of God. Hearing the Word of God. Every Sunday we would go, hindi ka pa tinatamaan, but he knew that when I went for counseling, to clear your mind, if you're doing the right thing and all, he knew that. I'm so glad the Lord touched my heart and he called me. Hindi ba the Lord said, try me, test me, let me see, and look at what I will do when you obey. Parang sila yung nag-engineer ng reconciliation Exactly. niyo. God engineered that. That area in my life. My auntie, my relatives from Davao, Chito Ayala, said, Chris, pupunta tayo sa Hong Kong, sasama si mama mo, 17 tayo lahat. Chris, pagbigyan mo si Tito Chito mo because he just wants to talk to Jerry whether he will continue to invest in Hong Kong, remove his money, or just leave it there. Kasi Jerry knew the market. Okay, so tinawagan ko siya, babae sumagot. Nagselos ako. Babae dito. Akala ko mag-isa lang siya dito. Anyway, to cut short, o sige, we will have lunch in so sa Ocean Center kami yung dim sum. I love it. He knows I love Chinese. And then, pasok siya, how about living again as one family? Sabi ko, yeah, sure. Sabi niya, totoo? Na ganun siya. Sabi ko, Alin, sabi mo pwede tayong magsama na ulit. Sabi ko, and then the Holy Spirit, let your yes be yes, let your no be no. Naalala Entered mo my yun. mind. Yeah. Di na mabawi. I wanted the Word of God to be living and active in my heart. My love was Jesus. The cross really took my But heart. did you want to make bawi? I wanted to. Pero hindi mo nagawa. Hindi ko na magawa. So let's go to my apartment. So we had to go to his apartment. That's it. We called the children. They were jumping here. Dad, yay. Sigawan din na Mike and Jim. Sigawan sila. Maraming salamat, Lucy! At kung kayo ay nabitin sa kwento ni Marie Chris Vermont, tunghayan lamang siya ulit or pagpatuloy ninyo yung na-miss ninyo sa Usapang Real with Lucy on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano ang mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo. Sa ating episode na Relationship Magic Words. Magbabalik pa ang tulong ko para sa magluwa. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa magluwa. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa Usapang Life Insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Alam mo, kapag retirement ang topic, ang sarap pakinggan. Beach house, travel goals, morning coffee na walang alarm clock. Pinaghahandaan natin yan. Nag-iipon, nag-i-invest. Excited na tayo mag-enjoy. Pero, here's the real question. What if, bago dumating ang Europe trip mo ay may dumating munang diagnosis? Cancer? Stroke? Heart attack? Hindi natin hinihiling yan. Pero habang tumatanda tayo, mas kilala na natin ang laboratory kesa sa travel agency. That's where living benefits comes in. Ibig sabihin, habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance policy mo if you get critically, chronically ill, or magkaroon ng Alzheimer's disease. Hindi mo kailangang hintayin na wala ka bago may makinabang. Kasi, aminin natin, ang alam natin na insurance lang na mapapakinabangan ng iba kapag wala ka na. Para kang bumili ng cake tapos ibang kakain. With living benefits, you don't have to worry. May pambayad ka sa mortgage, living expenses, and other hospital bills. So instead of saying, paano na ang retirement funds ko? You can say, okay lang, may backup tayo. Hindi mo gagalawin ang retirement o pension mo. Hindi mo ibibenta ang mga properties mo.
And most importantly, hindi ka magpapag-GoFundMe. Retirement planning is good, but protection planning is wiser. May peace of mind ka pa. Mas mahalaga yan kesa senior discount. Gusto mo bang malaman ang detalye nito? Text me at 323-244-9784. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Until next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, email us at tulongkopasmoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na sumama na ang loob mo dahil sa sinabi ng iba patungkol sa'yo? Naku, malamang oo naman ang sagot nyo. May mga sitwasyon ba sa buhay mo na nag-uusap lang kayong mag-asawa o kaibigan, kapatid, pero biglang napunta sa argumento at naging masalimuot na pagtatalo? Naku, malamang oo kayo ng oo right now habang nakikinig Oo, kayo. yung parang simple lang naman, casual na usapan, naging argumento na. Kung minsan wala ka namang planong makipag-away sa asawa mo, pero bigla mo na lang naramdaman na galit sa'yo yung asawa mo. Kasi nga, baka may nabanggit ka na sumama ang loob ng asawa mo, pero wala ka namang balak, masamain ang loob ng asawa mo dahil may salita kang nabanggit. Words are so important po in a relationship. At kadalasan nagsisimula ang mga ito dahil sa maliit na argumento na uuwi sa matinding samaan ng loob. At normally, yung maliliit na argumento na yan, nag-uugat yan sa maliliit na salitang nababanggit po natin na nagbibigay ng sama ng loob sa kausap natin. Oo. For example, alin ba ang mas maganda? Android phone or iPhone? May mga tao po, Oh, pinagtalunan yan at naging argumento, sumama ang loob ng magkaibigan. O ang mainit na argumento ngayon ay sino bang dapat mong iboto? Yan. Diba? Lalo na may Siya mga... Ito ba? O Ito ba? Diba? Problema rin po yan. Wala namang masamang makipag-argumento, di ba? Siguraduhin nyo lang na ito ay hindi na uuwi sa away o samaan ng loob. Kasi po, kaya po kayo nagkukwentuhan nitong kaibigan mo, kamag-anak niyo. Gusto niyo mag-bonding. Yes. Gusto niyo mapamlapit sa isa't isa. Kung minsan po yung pagbabanding niyo, nauwi sa argumento dahil may nababanggit kay mga salitang hindi niyo dapat banggitin. Oo, tandaan nyo, meron tayong free sharing of ideas, di ba? Pero wag sanang mapunta doon sa arguments. Kapag sa palagay mong hindi na maganda ang nangyayari sa inyong argumento, dapat maghanap ka na ng paraan para ito'y matigil upang hindi mauwi sa away o samaan ng loob. Ito po ang good news po natin sa araw na to, okay? Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo. Ito na po yun. Nandiyan na po kayo, parang feeling nyo, umiinit na usapan, parang hindi na banding to. May mga salitang pwedeng yung gamitin para maiwasan yung samaan ng loob at pagtatalo. Yan. Sa ating episode na Relationship Magic Words. Totoo po ito. Pag ginamit nyo po ito, alam nyo, magamit nyo kung saan. If these are magic words, automatic yung argumento, bigla, nawawala. So, kaya tandaan nyo po isa-isa yung pag-uusapan natin and learn how to use it para umayos ang yung Naalala ko yung kanta ni Barney noong araw, di ba? Sabi niya, remember, please, and thank you. These are the magic words. If you want nice things to happen, these are words that should be heard. So, yun po yung kay Oo. Barney po yan. Tayo naman po, malapit-lapit doon, pero hindi po ganun, pero parang ganun. Ano po yung mga salitang magic words that easily disseminate or easily mababawasan na mawawala po yung argumento at hindi na mauwi sa sama ng loob. Kung ikaw ay nasa gitna ng isa argumento at sa palagay mo ay napupunta lang ito sa hindi magandang sitwasyon, pwede mo itong pigilan sa paggamit ng mga stop argument magic words or phrases. Yan na po. Siguro tanong, ano ba yung magic words? Isa-isahin po natin. Take note. Ang ating context, nandun po kasi ito nag-uusap umiinit na, na-feeling nyo, hindi na maganda yung kinapupuntahan ng usapan nyo, magkaibigan, magkapamilya, mag-asawa. Ito yung mga salitang babanggitin nyo. Number one. 1, let me think about that. Yan. O sa Tagalog, pag-iisipan ko muna yung mga sinabi mo. Yan. May mga pagkakataon na may sinabi siya. Tapos may sasabihin ka. Tapos, yung argumento mo, medyo sasanggal na niya. Kontra sa O kanya. kontrahin mo. So magkakapas yung kontra-kontra. Pero napasin nyo, parang hindi na maganda yung nagiging medyo hindi na maganda yung usapan. Para mabawasan yung tensyon,
Pag nagsalita siya, huwag mo sabihin, hindi yan, hindi ganito yan. Pwede mo sabihin, let me think about that. Pag-iisipan ko. So, pag sinabi mong pag-iisipan, hindi mo sinasabing mali siya. At dahil hindi siya mali, hindi siya kukontra sa'yo. Ano mangyayari? Mababa. Tsaka meron pang pagkakataon na mag-die down yung emotion, Mm. diba? Kasi pag-iisipan mo pa so may space yan. Pwede mong gamitin ang magic word na ito kung gusto mo nang itigil ang inyong argumento dahil kulang pa kayo sa mga tamang impormasyon. Yung po, maganda po ng pag-iisipan. Ibig sabihin, parang sinasabi mo sa usap mo, tigilin muna natin to. Oo. Dahil hindi ko pag-get yung sinasabi mo, pag-iisipan ko yan, okay? Pag napag-isipan ko na, saka natin tuloy usapan. Yung po parang Oo. pinapahiwatig mo sa kausap mo. And because of that, the emotion will die down. Meron kang pause. Oo, pero hindi mo siya binastos. Hindi mo siya ay, tumigil ka na. Hindi mo sinabi yun. Ako may problema. Hindi ko pag-gets lahat yung sinasabi mo. Pag-iisipan ko. At kapag ginamit mo yung magic word na ito, parang sinasabi mo sa kausap mo na may punto siya, na kailangan pag-isipan mong mabuti. At dahil kailangan mong pag-isipan, pwede mo nang ihinto ang argumento. Yung sinasabi ko kaninang pause. So, sa mag-asawa po, pwede po yan. May gusto yung asawa mo. May gusto ka. Halo kayo. May sasabihin siya, may sasabihin ko. Tapos, parang umiinit na. Para mabawasan, alam mo, honey, pag-iisipan ko muna yan. Let me think about it. So, bigla pong titigil. Tsaka magandang technique ito Mm. dahil parang pinaparating mo doon sa kausap mo na nakikinig ka. Totoo yan. Nakikinig ka sa kanya at handa mong tanggapin ang kanyang pananaw. Kailangan mo itong pag-isipang mabuti kasi sabi mo, di ba? Parang merong space na mag-isip ka. Di tigil ang argumento. Yun po ang ganda nito. Pag ginamit niyo po ito, try it po sa mga susunod niyong pag-uusap sa mga kasama niyo sa buhay. Promise po, baksak agad ang emosyon at maiiwasan na argument. Napakaganda niyan. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Dick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic natin sa araw na to, panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. A life of significance isn't built in one big decision. It's built by daily yeses to God. Yes to prayer, Yes to trust. yes to obedience. When you say yes to God, your life becomes a testimony. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Yan, for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, ito na. Tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo. Sa ating episode na Relationship Magic Words. O, review lang tayo. Magic word number 1. Let me think about that. Sa Tagalog, pag-iisipan ko muna yan. Oo, pwede mong gamitin ang magic word na ito kung gusto mong itigil ang inyong argumento dahil kulang pa kayo sa tamang impormasyon. Ito, magic word number 2. You may be right. Yan, ano yan? Sa Tagalog, baka tama ka. Yan, may mga pagkakataon po na may sinasabi siya, nagtatalo kayo, tapos may nabanggit siya. Tingin mo, mukhang tama siya. Pero May hindi ka pa, punto, oo. hindi ka pa sigurado. Okay? Hindi mo tinatanggap na mali ka. Hindi mo tinatanggap. Hindi mo naman sinasabing totally tama siya. Ang sabi mo, maybe. So, pag mainit na siya, sabi mo, alam mo, mukhang tama ka. Pag-isipan mo, pag sinabi mo mukhang tama ka, magsasalita pa ba siya? Kasi parang sinasabi mo ng you agree, pero hindi mo binind yung sarili mo na tama siya. Correct. Maybe pa lang. And because of that, malaki po ang posibilidad matigil ang Tsaka iba yung pakiramdam ng tao na No. mukhang tama, di ba? Mm. Pwede mong gamitin yung magic word na yan kung gusto mo itigil yung inyong argumento. Dahil parang may punto yung sinasabi ng kausap mo. Magbibigay po Oo. ng konting panatagan ng loob yung kausap mo at mabawasan yung kanyang aggressive argument kasi tinasabi mo, mukhang tama ka ha. Napaka-effective na word po yung you might or you may be right. At kapag ginawa mo ito, malamang mawawala ang inyong argumento. Dahil pinararating mo sa kanya, baka naman tama siya.
Tandaan ha, kaya lang kayo may argumento ay dahil iba ang inyong pananaw sa isa't isa. Pag ginawa mo yung magic words na ginamit mo, edi tigil ang argumento. Parang sinasabi mo sa kanya, parang, I agree with you. Parang, hindi mo to dinedirect absolute na, I agree with you. Kaya nga, maybe. Mukhang tama ka, ha? Yun po ang ganda nun, nabawasan na po yung argumento, tapos po, naayos yung relasyon niya. Kasi yung ibang tao, parang they worry, no? That giving an inch is very close to giving two. Yes. Hindi, magkaiba yun eh. In my view, it's usually the opposite. Acknowledging someone's point of view usually leads to a softening. Lumalambot po yung puso niya. Kasi may mga tao, para siya, pag sila yung maybe tama ka, para sinasabi mong talo ka, hindi mo sinasabing Oo. talo ka. At di mo sinasabing panalo siya. Sinasabi mo lang na, baka tama ka. Take note, ang main reason mo ba't ginagamit mo yung magic word is to relieve that tension. Bawasan ng tension. Tandaan mo, kapamilya mo to, kaibigan mo to, mas matindi, asawa mo to, gusto mo bang tumaas ang tension? Hindi. Ginagamit mo yan para bumaba ang tension. Tandaan mo, hindi mo sinasabing tama siya. Sinasabi mo, mukhang tama. Malaking pagkakaiba nilang dalawa. Tandaan nyo yan. Example. Oo. Sa opisina. Oo. This project is going to be late. Yan, may nagsabi, alam mo, malilate ka talaga yung ginagawa Yung mong yun. response mo, I'm working on it, but you may be right. Parang malilate nga. So, ang tanong, yung nagsalita ba na yun? Magsasalita pa? Hindi. Pero pag ito sa mo, malilate ka sa court. Hindi ako malilate kasi. So, tataas po ang tension. Pero pag sinabi mo, mukhang tama ka, baka nga ako malilate. Pero hindi mo tinanggap na malilate ka. Baka. O kaya minsan, di ba, ikaw ang mahawak ng customer service sa department. At may nagkomento, alam mo, you didn't handle that very well. So, imbis na magalit ka na, hindi. Sabi mo, oh, maybe, you may be right. Sige po, hindi mo tinanggap na mali ka. Sinabi mo lang, baka tama ka. So, pag sinabi mo yung salitang yun, tapos ka, putol. Oo. Pero pag ikaw, gumante, nag-comment ka pa, ay naku, tagal pong issue niya na wala namang kapupunta ako maganda. Okay, magic word number 3. You're right. Ayan, Sinabi mo ayan. Oh, tama ka. Alam niyo po, ito hindi na you maybe. Tama ka. Ito yung isa sa pinakamabilis na pagtigil o magpapatigil ng argumento. Sa totoo naman po talaga, hindi naman po lahat ng ating perspective o pananaw tama. At kuminsan po sa gitna ng argumento, nare-realize natin na tama siya. Mali kayo. May mga pagkakataon, parang tama siya, mali ako. Parang. Pero, hindi pa. Pero totoo lang po, may mga pagkakataon, ikaw mismo nakaka-realize, hindi maganda yung pinaglalaban mo. Pag dumating na po kayo sa ganun, huwag nang paasan ng fried chicken o ang pride. Tanggapin mo na, alam mo, tama ka. Alam mo, pagkatapos ka, tapos ang tensyon, Yes. tapos ang emosyon. At alam mo, ma-appreciate ka pa ng kapamilya o asawa mo dahil marunong ka tumanggap ng pera. Oo, pwede mong gamitin yung magic word na yan kung gusto mong itigil ang argumento dahil sa pananaw mo, tama yung kausap mo at mali ka. Yung Totoo pang yun. genuinely you acknowledge, ay nagkamali ako. Totoo yan. At Tandaan mo. Hmm. Oo. Kaya kayo may argument dahil hindi pareho yung pananaw ninyo. Kaya kapag ginamit mo yung magic word na yan, medyo, oo nga, no? Grabe, tama ako. Mafe-feel nung kausap mo na in-acknowledge mo yung tama. So, ibig sabihin, pag in-acknowledge mong tama siya, may pagtatalunan pa ba kayo? Wala na. Kaya kayo nagtatalo at nag-argumento, pinaglalaban mo yung pananaw mo. Pinaglalaban niya yung pananaw niya. So, habang pinaglalaban niya yung pananaw niya, tumataas ang emosyon. Biglang sabihin mo, mukhang tama ako. O ano pa sasabihin niya? Oo nga. Tapos, finish, period. And there are times sa relasyon, we need to say that. We need to admit to ourselves, nagkamali tayo. At tama yung kausap mo. Ito, promise, it will improve your relationship with that person because na-realize siya marunong at tumanggap na pagkakamali. Ito maganda. Siya rin one day, pag naisip niyang mali siya, tatanggapin rin niya. Correct. May pagkakamali siya. Boy, dami natin natutunan, di ba? Mamaya tutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa magluma. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa maglubad. Vic Garcia po muli.
At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano mga salitang dapat banggitin para maiwasan ang away at pagtatalo. Sa ating episode na Relationship Magic Words. Okay, review lang tayo. Magic word number 1, let me think about that. Sa Tagalog, isipan ko yan. Pwede mong gamitin yung magic word na yan kung gusto mo itigil ang inyong argumento dahil kulang pa kayo sa tamang impormasyon. Magic word number 2, you may be right. Sa Tagalog, baka tama ka. Yan. Diba? O, number 3 naman po tayo. Number 3, magic word. You're right. Ayun, diretsahan na. Tama ka. O, tama ka. Pwede mong gamitin yan kung gusto mo itigil ang argumento at sa pananaw mo, tama siya at mali ka. Ito, number 4. Ito na. I understand where you are coming from. Mm-mm. O nauunawaan ko ang pinanggagalingan mo. So, let us agree to disagree. May mga pagkakataon po talagang hindi ka nag-agree sa kanya. May mga pagkakataon talaga tingin mong mali siya. Huwag mo sabihin, you're right. Huwag mo sasabihin, you may be right. No, you need to be honest na, alam mo, hindi ko naintindihan lahat yung sinasabi mo, pero naintindihan ko ano yung pinanggagalingan mo. Yes. oo. Bilang isang tao, bilang background mo, na baka ko ako rin yung background ko, Baka gawin ko ganyan ko rin. rin yan. Oo. Nagkataon ng ibang ating background, so nagkakaroon tayo ng ibang pananaw sa sitwasyong ito. So pag sinabi mo yun, biglang naintindihan ako, bababa na po. Pwede mong gamitin ang magic word na ito kung gusto mong itigil ang inyong argumento. Dahil iba naman talaga ang pananaw, pero nauunawaan mo kung bakit ganun ang kanyang pananaw. Totoo po yan. Kasi isa sa mga bagay na kailangan nyo maintindihan, everybody has a perspective. And we must learn to respect the perspective of everyone. At pag sinabi mo yung, may respeto ko yung sinasabi mo at naunawaan ko yung pinanggagalingan mo. Wala kang sinabing tama ka. Hindi mo sinabing hindi ka nag-agree sa kanya. Pero mababawasan po ang tension. Oo, napaka-powerful ng magic word na ito dahil pinapahiwatig mo sa kausap mo na handa kang unawain siya kahit na hindi kayo pareho ng pananaw. Totoo Diba? yan. Oo. Kung minsan ayaw natin gamitin ng magic word na ito dahil pakiramdam natin kapag ginawa natin ito, natalo na tayo sa argumento. Hindi. Tandaan nyo, understanding doesn't mean you agree. You just Totoo yan. understand. For example, Diba? yung asawa mo, naintindihan mo, babae siya, may pagka-emotional, naintindihan ko. Ba't mo nasabi yun? Oo. Okay? Di ka nag-agree sa sinabi niya. Hindi, pero naintindihan mo yung pinanggagalingan O minsan niya. kasi ang babae, iba yung wiring eh, Mm. di ba? Yung lalaki, minsan, di ba, sabi nga nila, parang nakabox lahat yung isang sitwasyon, no? Alam niya kung paano itatake. Yung babae, parang wire yan eh, halo-halo. I know where you're coming from. Bakit patalon-talon ang isip mo? Kailan maintindihan mo yan, mga lalaki po is focus. Gusto ng lalaki, isang topic lang. Ang babae, may topic dito, biglang mag-open siya dito. So, pag nangyari yun, pero siya, naintindihan ko ang sitwasyon mo. Pag ganun, medyo mababawasan po ang problema natin sa argumento. Number 5. Number 5, I'm sorry. Yan, ito. Patawarin mo ako. Alam mo, isa po sa napakabilis, pinakamabilis na paraan maiwasan ng pagtatalo ay ang salitang, I'm sorry. Totoo Paano yan? Paano yan? Kasi pwede mong gamitin ang magic word na ito kung gusto mo na itigil ang iyong argumento. Dahil alam mong ikaw ang may kasalanan. So, pag sinabi mo yun, in-acknowledge mo yung pagkakamali mo, ibang impact nun dun sa kausap mo. Sample, may argumento kayo. Alam mo ba kung mo ginawa yan? Kaya ko lang naman ginawa yan kasi. Bigla, hindi, kasi. So, kasi kayo ng kasi. So, pataas ang emosyon mo. At ikaw, hindi ka umaamin. Yes. At hindi ka lang umaamin, hindi ka pa nagsosorry. Pero dahil, alam mo, mali ka. At sa tingin mo, dapat ka mag-sorry. Alam mo, sa tindi ng kanyang galit, bigla mo sabihin, Honey, I'm sorry. Nagkamali ako. Yung emosyon. Grabe, no? Oo. Kasi yun lang naman po ang gusto ng kausap mo. Tanggapin mong nagkamali ka at humingi ka ng tawad sa mali mong ginawa. Yun lang hinihintay niya eh. Kaya siya dumata sa kanya emosyon eh. Pag ginawa mo yun, tapos Kaya lang naman kayo may argumento dahil palusot ka ng palusot, di ba? Kahit alam mo mali ka. Ngayon, dahil tinanggap mo na mali ka, di tapos ang argumento. so wala nang palusot. Oo. Kasi nag-sorry ka na. Take note, ito lang sabi kasi, gamitin mo to pag talaga nagsosorry ka at mali ka. Kasi Oo. pag nag-sorry ka at hindi galing sa puso, dama Dama yun. naman Oo. po yung sorry ka lang naman sorry, pero hindi naman galing sa puso. Na galing sa No. ilong. Ibig sabihin talagang natanggap mo mali ka at humingi ka talaga ng kapatawaran. Promise po, it will improve your relationship the moment you learn to say, I'm Pero sorry. tandaan mo, babalik ang argumento kung hindi tunay na alam ang ibig sabihin ng I'm sorry.
Kasi I'm sorry is a statement. Mm. No? A statement na I won't do it again. No? Promise yon. How do I make it up for you? Responsibility yon, di ba? So, ibig sabihin po, yun na po ibig sabihin, I'm sorry talaga. Ay, di mo na ulitin. May pwede bang gawin ako para itama yung pagkakamali ko? Promise po. Your relationship will improve. At is a good news again. Pag ikaw una nag-sorry at tumanggap ka ng pagkakamali, one day, yung karelasyon mo, isa rin matututong tumanggap ng pagkakamali at magsabi na, I'm sorry. Number 6, let me pray about Ayan. it. Ay, ang ganda. Hayaan mo, ipanalangin ko muna ito. Yan. May mga pagkakataon, matindi ang yung talagang diskusyon na talagang ikaw ay naniniwalang tama ka. Or there's a At siya na. decision. Oo. Oo. Siya naman naniniwalang tama ka at kailangan nyo nang mag-desisyon at pinagpipili ka lang. Gawin natin ito, gawin natin ito, gawin natin ito. Kailangan na naubos na utak at puso mo, lahat ng magic word. Hindi nagamit mo na, wala nangyayari. So, sa napak-powerful, hindi lang po ito magic word. Miracle word. Let me pray about it. Oo. Pwede Pwede ko mong yan. gamitin tong magic word na to kung gusto mo itigil lang yung argumento dahil alam mong kailangan ninyo ng gabay ng Diyos dyan sa inyong sitwasyon. Diba? This is so powerful po pag talagang matindi na usapan na talagang pinagpipilitan nyo na ang gusto nyo sa isa't isa. Na kuminsan, may mga sitwasyon pong ganun talaga. Ako suggestion, ilagay nyo po ang Diyos sa gitna. Hilingin mo. Mas maganda nga, hindi lang, let me pray about it. Can we pray about it? That's more powerful. Oo. Ito sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Mga kapamilya, mga mag-asawa, lalo na po sa mag-asawa, this is so powerful. Dumarating po talaga sa punto na ating pag-asama na kumisan, may pinagpipilitan tayo. Can we pray about it? Hawakan mo yung kamay ng asawa mo at manalangin kayo. Pagkatapos yung manalangin, yung argumento biglang nawawala. Parang sabihin ng asawa mo, sige na nga, yung gusto mo na nga masunod. Bakit? You put God at the center of your argument. Okay, ulitin lang natin ating pinag-usapan. Ano-ano mga salitang dapat banggitin para maiwasan ng away at pagtatalo sa ating episode na Relationship Magic Word. Magic word number 1. Let me think about it. Diba? Number 2, you may be right. Number 3, you're right, tama ka. Number 4, I understand where you are coming from. Number 5, I'm sorry, patawarin. And number 6, let me pray about it. O yung bago conversion, can we pray about it? Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na may mga paraan pala, may mga salita pala, mga phrases pala pwede namin banggitin para mas umayos ang aming puso. Turuan mo kaming gamitin ito sa tamang panahon at sa tamang tao. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang inatulong ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin naman niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po yung kapamilya Vickers. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo.